pagtindog aron sa pagbasa sa Salmo. Psalm 69 verses 29 to 33. So kaning nga passage, ako nga sa brief lang summary. Ang kuwan lang ani is that about aning whole point sa verse is that si David kay nag-desire siya na to be saved by God and to praise Him despite sa mga despite sa mga setbacks na gata-face niya, sa mga problems na iyang iyang na-experience despite being afflicted and in pain nagpadayon gyapon si David sa pagpangalagad sa Ginoo. Then si David po he finds joy and hope sa Ginoo. Nagsalig siya sa kaluwasan sa Ginoo, and also he hears ang Ginoo po po siya ihag yung panaligdan ng iyang mga katawan, ihag yung luwasod na. So mo na ang point sa sa passage na itong pagbasahon nga. So akong basahon Psalm 69 verses 39 to 23. Apan ako masakitan ug nagantos, busa bayawa ug luwas sa ako, O Dios. Daygon ko ang Dios pinaagi sa awit, ug isangyaw ko ang iyang pagkagamhanan, pinaagi sa mga pagpasalamat. Mas makapahimuot kini sa Ginoo kaysa halad nga baka o usa ka tibuok nga turong baka. Ini kakita niini sa mga kabus, malipay sila ug madasig ang nagsimba sa Dios. Patalanhugan sa Ginoo ang mga kabus ug dili gayud niya hikalimtan ang iyang katawan nga nabilanggo. So magampo kita labing balaan mana naman Ginoo. Salamat at kanang Lord sa kagayonan nga isimba kami Ginoo sa despite sa pagkasasala Ginoo yatagan ni opportunity Ginoo nga magsimbang media sa imuhang balaan. And I pray Father God nga kung yun magapasaylo sa mga sala ng buhat Ginoo. Kung gina-acknowledge na mo Ginoo, wala kayod kami mahimo. And I pray Father God nga sa among pagsimba ikaw yun kanunay mga guide sa mga magpahatag sa knowledge and wisdom nga among ikinahanglan dili mi magsaling sa among kaugalingon nga kusog kundi dili Ginoo sa imong balang Espiritu Santo. Kung ako nag-apo Lord nga sa pagsimba diha kanimo mahatagan ka sa takos nga dumugimaya sa mga ngalan. And maray na po ipasalamatan sa ngalan ni Jesus among Ginoo ug manuluwas. Amen. Hello, good morning, pag-usap sa tanan. Kamusta man ang matag-usa? Nanalingin naman nato atong mga kauban sa gilid, sa bigas, nanghatag na ang mga maanindot ng mga ngisi, no? Daghan man kaayo suliran na kinabuhi, pero dili gyud manupig ang kaayo sa Ginoo para gyud nga magpabilin nga kanang problema ba ang kanang itsura. Dapat yun naagin ang pahiyom sa atong mga tagsa-tagsa ng mga gabil. So sa ako ang pagpadayon, akong basahon diri sa Jeremiah 10, ingon sa diri sa 12, gibuhat sa Ginoo ang yuta, pinaagi sa iyang gahom. Gimugna niya ang kalibutan, pinaagi sa iyang kaalam. O pinaagi sa iyang kabatig, gibigyag niya ang langit. Sa iyang manbo, mudahunog ang mga tubig nga ana sa kalangitan. Matigom ang mga panganod sa tanang dapit sa kalibutan. Nagpadala siya kilat uban sa ulan, o nagpahuro siya ang hangin gikan sa iyang lawak tibaganan. Suppose, ingon pagidayon siya sa
dinhi sa Salmo, mingon pag siya diri sa Salmo 34. Uno, paingon sa 3. Pasalamatan ko kanunay ang Ginoo, dili gayud ako mahunong paglitok ug mga pagdaig alang kaniya. Daygon ko siya tungod sa iyang nabuhat, mamati ug maglipay ang tanang nag-antos. Buyon ka nako sa pagsangyaw sa kahalangdon sa Ginoo, maghiusa kita sa pagdaig sa iyang ngalan. So, miskin pa man kung unsa ang nakaagian sa matag usa, miskin pa man unsa ang problema nga nakaagian, o unsa pa man ang kalisod, dili gyud nato itago nga ang atong yung pagpasalamat sa Dios, atong yung ipaabot sa iyang ngalan. So, sorry na sad. So, atong daygon ang atong Dios nga naagyot ang dakong pagpasalamat o kalipay sa kasing-kasing. Nagbuhat sa tanan. Basta naghatag sa hangin. Thank you, Lord. Basta naway pagkabalik.
Tanak ko ko kinayos, ginabalik sa inyong balaan na pangalan. Malingkod ang tanan. May gunta pag-usap. So, ginawalcome na po tanan sa karon nga trabaho, no? And we praise and thank God na makabalik na sa taas at diri. Even though kanang kon ba, unpredictable kay panahon. Kanang po, pasalamatan na itong ginugyod. Hindi tayo reklamo sa panahon kay same time, murag reklamo na ito. Murag reklamo sa ginawa, siya mo gigamutan. So, kana, nanay purpose ito kanan. So, kana, and kaya pasalamatan itong ginawa na, and kuan, na gino. Namigay karon man kuan kay gabi katok now. So, kana, and ginawalcome po na ako ang tanan sa kuan, pag-usap yun sa datong mga bago o sa mga bago na kabalik. Karon ba? Mga bago nga naong. Kana, lagi, dako mo pasalamat yun sa Ginoo na bigay ko niya pati diri. Ubon ta, magsimba na sa iya ba, pinagi sa pag-gawin na sa pulong o sa awit o sa itong kuan, no? Sa mga kaigsuunan sa Ginoo. And lagi, first is sa announcement, kuan yun, atong prayer meeting. So, mahito ko siya every Friday, 6:30 to 8:30 p.m. So, lagi direct hapon nga venue. So, encourage na kong tanan nga mga pilta. Dili na siya less important sa karon nga Sunday. Adi lagi kada Sunday. So, manikamot na maka-appeal. Kay napot siya about, nga, lepot siya nga, lepot siya nga preaching series, which is about sa, ang life is about sa unity. And lagi, grabe po siya ka-edifying it sa body sa Ginoo. Makita nato ang unsa ang function sa matag usa bitaw. Di na to Tagalog less nga pagtagad ang sa church kay ato kakita namon usahay kanang naro ano bitaw mga lang unsa rin kakita nato diri nga mura no, every one of you is important diri sa body sa Ginoo. Lagi kay kung tanaw nimong lawas na ulo na ikamot na itiil na usahay ato kakita sa church kay di na to kubantayan nga nali tiyan ko no tiyan. Ako itiyan, kasi kung sa tiyan, di ba ka, o sini sa kinakaw. So, yan na. So, muna na siya nga concept po, no? Kay ikaw na sa body of Christ. The next is, itong Sunday service. So, palagpakan na itong Ginoo. Sa pagkakuling na natadiri, na kwan, nakikuban, pirmi, and lagi, we do this, kwan rin, ginatawag rin sa uban nga Sunday celebration. So, ginaselebrate na ito kayo sa Ginoo all throughout the week na nakatapos ko sa ta. Ato siya pasalamatan yun. Kana, and kuhan yun, kana gina-encourage po na akong uban nga mag-invite, no? Mag-invite po sa mag-invite, ano lang diri. Para mamino ko sa pulong sa Ginoo. Not, dili kita ang uban kayo, mag-invite kayo para mauban sa kuhan ba, sa grupo padaghan ba, dili nga na. Ato i-invite kayo para magkakuhan yun, kaya Ginoo mo ganang trabahoan na good. So, ang work lang sa church is mag-bis-bis, mag-kuhan kayo. Ang katanong ang Ginoo, siya po nang napatubo. So kana ang atong kuan lang gid is ubay lang sa Ginoo, ubay ta sa kung saan mahimo sa kung sa atong mahimo. Ubay lang kita sa Ginoo. And next is ang kuan ato ang youth fellowship. So since kamaro na murag third Sunday naman pong karon. So lagi yung people be excited, kay inyo ni nga pagkaroon na hapon. And lagi ginagawa na ko wasindi ay ginakalit ng uban nga mag one pod, kay ang youth mo god kani active mo gana sila, so kinahanglan na sila ipasnak ba ipakahon ba. So kasi dahil na yung mga hatag no. Wala, pwede na mo i-approach na ninyo ang kuhan. Sige sa leader sa church, connected na may tanan, wala din siya kuhan ang grupo ng ilahan nila. Dapat nga nagyan. Kaya lang kay kuhan and youth, apel gid mo niya. Kay lagi napoy kuhan ba na hipon mo gud ang kuhan sa youth group yan. And lagi, di lang po na exclusive sa diri sa church, so mag-invite ka na yun, mag-invite, at least invite lang yun ba? Nagsugod bigit sa Ginoo kay
kung yun, kana, at least lang yun, invite talaga yun, pero mas tayo nga, mag-share po sa tulong sa Ginoo, no? And next is, ang ato ang kwan, family discipleship. So, kung na-postpone na sa last, so, kanang, ay, basin, move na sila siya, pero lagi, gina-encourage na punta na ng mga family, ng mga appeal, nga nagyapon, dahil lang siya ba, kung sa'yo, karon sa family, is napo yung anak, postpone na ito last time, kay, magod na ay mga kakulian, ay napo yung mga celebration, pero, hindi siya postpone, kaya lang na siya yung mga, ay mo yung mga importante nga butang na ito. So, kada, encourage ko na po ang mga family, ng mga appeal, nga, kung na siya, kanang, atong kaisgutan lang ito na sa itong mga fellowship is, Bible. So, dili ta guys mo tayo kanang Bible ba? Makita mo natin mga motivation ba? Motivation. Usually mo sa mga motivation kay mga worldly na kayo, you matter. Yeah. Kaya mo rin, kaya tamo noon nga, imong pagpati, mas gamay, kaya dako ba? Kana, atong kaisgutan is, unsa ang pamaagi sa pamilya in a biblical way. Karamo sa youth, unsa ano pag pinabuhi as a youth in a biblical way, na tanaw na itong kuha ng Bible as isa po siya sa instructions po ba? So isa ang interpretation sa Bible, batagan siya application, di lang siya ma-apply sa youth but also sa family, bisan sa mga bata po. So lagi, encourage you to read the Bible, na makita na ito ang reality sa kinabuhi anak. And magabasa ko diri sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 16. So, nagkaingon siya diri, verse 9. Ang duha, mas maayo kaysa usa. Labaw nga mabungahon ang ilang pagbuhat, kay may katimbang man ang usag-usa. Kung matumba ang usa, tabangan siya sa iyang kauban. Apan kung mag-inusara lamang siya, o kung niya matumba, wala gay makatabang kaniya. Kung tugnaw, magdulog sila o mainitan. Apan kung ikaw rang usa, dili ka mainitan. Ang duha ka tao makapanagaw kung sulungon, apan sayon buntugon ang mag-inusara. Ang pisi nga tulo ka lupid lisod bugtuon. Ang kabos o kagikan o kaha ang taong nabilanggo adunay kahigayunan nga mahimong hari sa iyang nasod. Apan kung sa iyang pagkatigulang dili siya maminaw og tambag, mas maayo pa kaniya ang batanong kabos apan maalamon. Namalandong ako sa tarang tao nga nagpuyo sa kalibutan. Ug diha kanila may batanon nga maoy mohari ug madamlag. Walay kinutuban ang gidaghanon sa mga tao nga manduan ni ini usa ka hari. Apan ini kamatay niya, walay maghandom sa iyang walay maghandom sa iyang nahimo. Basta wala kini kapustanan ug sama ra kini sa pagdakop og hangin. So, naidwa ka reality ato nakita diri no. So, kana two is better than one yun. So, if a Christian ka and then dili ka gusto mo simba kay Christian man kundi lang mo simba. Kuan lagi ka nang di mo siya dagan kay nga nang di mo sa church kay kasala mga tao diha. That's the point. Nasa simbahan yun, na mga tao na makasala man gid diha. Kung ito, itong last Sunday nga, liars go to church. So, nasa simbahan, diba? So, kana, dapat yun, kita na ito din nga, dili yun, maayong na mag-inusara. Eve created, dili, wala na yung lonely si Adam, maghimo sa Ginoo si Eve, kaya para nasi katimbang, dili maayo gusto kong Ginoo ba, mag-inusara ka. So, better kaya sa Christian nga magkontak, pagtapok ta firme dire, apil ta sa mga fellowship, mag-contact ta firme. Labi na Ginoo ang communication na to kana. And isa po ana is I encourage you to read sa inyo sa kanipot, and nakita pa nato dire ang conclusion niya sa kaniyang chapter is kanita lang gyapon kani bitaw about sa kaalam no hinahari mana. But then kung dili siya maminaw tambag, wag gyapon pulos. So, kana, kita na itong realidad. But then, at the end is wala kayo kapustanan ang imong kinabuhi, wala kayo kapustanan. So, kana, sige, mag-ampun kita. Samahan na mga langit ko, tapos na mag-Ginoo sa imong makanunayan Ginoo, mapag-uban sa mua. We thank you, Lord, for bringing us here, Ginoo, sa Tignusa, mag-awit,
Ginoo sa imong pulong, and tapos naman ang tika Ginoo sa mga panalangin ng mga gihatag Ginoo, sa mga makita o sa dili makita Ginoo, even though we are not deserving sa mga kami nga mga ipanghatag Ginoo, kay magamit ang namo sa hayang puso Ginoo, sa pagkasala Ginoo sa Lord kami sa panahon pagkahimuon Ginoo, sumpak sa imong kabubuton o help us always in the Spirit to obey your word, na amo ang dalan Ginoo straight na path padulong sa imo Jesus, na ikaw ra mong hangaron Ginoo as example Ginoo sa pagkinabuhi Ginoo, and mahimo kang abiton sa among kinabuhi na dili ang among kinabuhi ang makita Ginoo, but ang ngalan ni Jesus ang nagadanag sa matabusa aron ang makita pod Ginoo is ikaw ang makita o masimba kanila, and pinabot po ng Lord na sa karon nga adlaw ito magauban kami bulang Ginoo magpaunay Ginoo namo mapaminaw na pulong, di lang mapaminaw but kinabuhi namo Ginoo, so mabasa na mo imong pulong Ginoo na mas mailan ka mo Lord, wala mong ipangalo Jesus, and kanitanan na hindi sugay sa imong Ginoo, amen. So, kung ang gihangyo ang matag usa sa pagtindog o pagbalik para sa pagkanta o alawiton dinha sa atong balaan nga Dios. So, before that may read Psalm 8. Ningon siya diri sa 1, paingon sa 6. O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalangdong sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sangko sa kalangitan ang pagdayig sa imong himala, nakiawit sa mga masuso o kabataan. Ipabarog mo ang imong gahom o gisangta o gibuntog mo ang imong mga kaaway. Inigsudon ko sa kalangitan nga imong gibuhat, sa bulan o kabituon nga imong gipahimutan. Makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tawo nga gihatagan mo man siyang bili? Ug nganong imo man siyang giamumahon nga tawo naman siya? Apan gibuhat mo siya nga ubos lamang lagjutay kanimo ug gipapurot-purungan mo siya himaya o kadungganan. Gihatagan mo siya gahom sa pagmando sa tanan mong gibuhat, ang tanan gayo imong gipailalog. So, kana ang gyud nga kamatuoran ba nga, kinsa man lang ko, kinsa man lang ta, para tagaan anak nga privilege sa Ginoo. Ikabalo gyud ta sa sugod, sala gyud ang atoang, kana bang nahatag, kasakit ang atoang nahatag sa iyaha. Dili nimo ma-imagine ba ko, unsa kadako ang gugma sa Dios sa matag usa. Kung unsa ka dako ang gibuhat sa Ginoo para sa matag usa, kinsa man lang ko Lord, para buhaton dinimo tanan. Walay igo nga rason nga magkanabang para bitaw ka matagaan og rason ang tanan nganong ingani man takapalangga sa Ginoo. Nganong dito kamatian ba ko sa Dios nga dili man ko bogi para anitan. Dahil sa mga panahon na iyang gihatag sa ako lang gikalasan, ako lang gisayangan, ug ako lang sayangon. So, nga na ba? So, ubani ako, kami, sa pagkanta, diha sa atong balaan ni Diyos. Kaya tungod kabalog kita, nga angayan Diyos, Diyod ang Diyos aming tanan. Ang
imong balikan. Ginoo, pasayloan, umugalop ako sa presensya mo. gyud nga pulong o Dios para gyud among mapaabot sa imuha ang among mga pasalamat, ang among mga pagdayeg tungod gyud sa imuhang kaayo Dios, sa imong ugma nga wala gyud pagusan. Sa kalangitan,
Ikaw ang nagbuhat ni kalibutan. Wala'y batang ang kainin mo mahimo. Isang ganiyang patay, ibanhaw mo. Wala'y sugot ang dugo mo, Jesus. Kanang butang makaya ko, tumulong ka lang kanimo. O sa isipin ko ang ngalan mo, Ginoo. Ibuong kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Ang tulong mo, itibig ko, ni kasing-kasing ko. Asino mo, salamat sa kumamulay paglubay. Once again, ikaw ang nagpunta sa kalahiran. Ikaw ang nagbuhat ni kalibutan. Wala'y butang na di mo mahimo. Bisan ganiyang patay, ibanhaw mo. Wala'y sugot ang tuba mo, Jesus. Kanang butang makaya ko, tumulong ka lang kanimo. Ang inyong nata, Diyos. Isipin ko ang ngalan mo, Ginoo. Ibuong kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Ang tulong mo, itibig ko, ni kasing-kasing ko. Masino mo magpasalamat sa kumamawalay paglubay. Sabi mo, isipin ang iyong ngalan mo, salamat Diyos. Ibuong kinabuhi ko, paghingan mo sa mga siyaw na maging paghingan. Itibig ko, ni kasing-kasing ko. Pasino mo magpasalamat sa kumamawalay paglubay. Kanimo ang imaya, mga pagdaigong pagsimba. Pasino mo magpasalamat sa kumamawalay paglubay. Pasino mo magpasalamat sa kumamawalay paglubay. O Diyos, dakulo ang among pagpasalamat, Ginoo, sa tanan-tanan nga imong gibuhat sa amuang Ginoo. Kanang tungod ug himaya, O Diyos, pinabalik sa imong balaan ng pangalan. As we start to listen to the word, allow me to pray. Heavenly Father, our Father, salamat Amahan sa imuhang yung gugma nga wa gyud pagkausab. Salamat Amahan sa imuhang yung pagpadala sa imong bugtong anak na si Jesus aron sa paghatag sa iyang kinabuhi para kami maluwas sa mga kasalanan. Salamat Amahan sa
buhat sa imong saad nga mao ang pagpadala sa magtatabang ng mga balaang Espiritu Santo. O Dios, salamat sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Ang among mga pangabuyo Ginoo nga sa among pagpaminaw sa imong pulong karon, imong hatagan ang matag-usa nga namo sa imong kaalam ug kapasidad nga masabtan ang imong pulong. Balaang Espiritu Santo, ikaw, o Dios, ang amuang great teacher, nga mo'y mutudlo sa amua. O ikaw ang Ginoo, nga muhatag yun sa increase sa amua, Ginoo, in terms of knowledge and even having the power to live it. It's all on you, Lord. Ikaw gid, Ginoo, ang naghatag ana. Unang among mga pagampo nga padayon ka nga mamaluoy sa mua, mamuhang pagpamuhat sa kaluwasan, imuhag yung ipadayon, Ginoo, para sa kahimayaan sa imong ngalan o para sa kalig-on sa imuhang simbahan. Salamat, Ginoo. Hindi mo ginako ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus, ang Ginoo Panginoon. Power on. Bluetooth mode. Praise. Hello, praise. So, maayong buntag kanatong tanan. So again, welcoming every one of you sa tuwang panimpahon karong adlaw, no? So welcome mga igsuon. So gina-welcome na ko ang tanan no sa pamilya nilang Ate Jingjing, no, sa mga bata nga nadiri. Even kang Juan, kang Claire, welcome you, Claire, again sa church. We're so happy to see you again. And kang Jilia, we're so happy again to see you. Kang Ying Ying, no, again, o even kang April, dili na naki-mention tanan. Basta kay, we are so joyful, we are glad to see you here today. O ang matag usa nga nakakaroon nga nakasimba ta karong Domingguha, no? So before we start again, as I always do this, let us tanaw sa nato, i-check sa nato ato ang mga tapat video. Pagpaba na sila, well, alive, enthusiastic, no? Wait pa ba sila? Ay, wait pa sila. Paan ba? Ako pasabot, kung na pa ba'y kinabuhi nga tinod-anay, no? Malipayon pa sila. No? So, again, it's really great to see you all here today. And gamay na po nga lugang, no, sa announcement sa pangisuon nga si Reniel sa human service, there will be a fellowship for the young people. So we are happy nga makabuhat na karon o sa mga young people, dili man ni sentro nga paglaog ni mo rila na dayon, so naman danis layo umutas sa kuwangit sa bukid. So siya sayon maka mura po ni sa gultap tulis mo. Pero lagi panahon kinahanglan ni may nganaon, no, para lang yun nga makapaminaw, maka-attend nga na. So we are excited together with Brother Arbani nga mo uban sa mga young people today. And sadly, no, again, dili mahimong posible ang ato ang family time today tungod kay daghan gyapon mga family nga wala. So ako lang ana is that kanang since it is for the family, so dapat naagid ang family. So naagid dapat no, so mo nang kuan nga ipagampo nato kanu sa itugot sa Ginoo nga maka fellowship din ang tibuok family discipleship group. So, hindi possible karon
No, sige na lang itag-move ani. So, padayon ta magampo nga by next Sunday, I hope and pray na ang family. Exciting kayo actually ang topic because it is about children. Mahitungod siya sa mga anak, sa pamilya, mahitungod siya sa anak. Sada gid siya. So, kana and balik ta no sa ato ang isgutanan karong adlaw. Last Sunday we talked about again the two portions of scripture, one in the New Testament, Ephesians, one in the Old Testament, Hosea. Mahitungod sa isgutanan about sa divorce. And nakita nato sa Ephesians again dito how Christ manifests His love for the church. Same like sa Old Testament, how as well Hosea manifests His love towards his adulterous wife, si Gomer. So they are faithful to the end, no matter what. Si Christ, faithful gid siya sa church, no matter unsay gibuhat sa church sa yaha. Si Hosea is faithful, yapon siya kang Gomer, who is a prostitute, who is an adulterous wife. Despite sa gibuhat ni Gomer sa yambana nga si Hosea remain faithful to his wife. So, ingana gihapon no nga Ginoo, ingana gihapon ang iyang faithfulness towards iyang katawan sa mga si Kristo diha sa simbahan sama sa nga si Hosea diha kang Gomer. No? So, gipakita sa Ginoo ang iyang gugma sa panahon nga unlovable kaayo ang iyang katawan, right? Gipakita sa Ginoo, di ba? Ang iyang gugma nga despite sa time nga ang iyang katawan kay unlovable kaayo, gipakita gihapon sa Ginoo ang iyang love sa iyang katawan. Even si Christ, ipakita niya iyang gugma sa panahon nga unloving kaayo ang church. Wala nagbago ang gugma ni Christ sa church. Naagi tayo ng church, buluyagon kaayo. Naagi tayo ng church, kay grabe ka, masinupakon. Pero ang gugma ni Kristo, wala nag-usab. And ipakita, sama sa kang Hosea, nagipakita po ni Propeta Hosea ang iyang gugma kang Gomer, who is a prostitute, who is his wife, iyang ipakaslan, adulterous wife. Ipakita gyapon niya, even sa panahon nga si Gomer is unlovely kaayo. So ingana no? Ingana ang pattern sa Ginoo, ingana ang standard sa Ginoo when it comes to marriage, when it comes to love. So, karon diri sa Matthew, kung asa ang ato ang preaching series, diri sa verses 31 to 32, atong makita nga dili na mao ang gituhan sa mga Pharisees ug sa mga scribes, no? Kung ato ang mabulian ang atong Bible sa Matthew chapter 5, dili na nako basahon, dira sa 31 to 32, makita nato dira mga igsoon nga ang baruganan, ang pagtuo sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod, dili susama anang gugma nga akong giingon ganina. Nga grabe ka gugma, masin sa unlovable times, even sa unloving times, even nga ang tao dili unlovely, ipakita kay gyapon ang gugma, but dili gatuo ang dili na mao ang ato ang gakakita sa mga Pharisees, dili na mao ang ilang gituuhan, kay nag-focus sila pag-ayo sa kanakuan. Kung naisip yan, bulag kayo, no? So nag-focus sila on the legal papers or sa legalistic na pamagi, muna i-focus yun sa scribes o sa mga Pharisees on how to do the breakup on a legalistic way. Sa unsa may buhaton, no? When something went wrong in the marriage, dito sila nag-focus, no? So, muna karon nga grabe ang ilang pag-tolerate sa maong buluhaton sa marriage, like sa divorce.
grabe ang pag-tolerate sa Pharisees o sa mga scribes regarding sa divorce kay during silang panahon mga igsoon, usa ko ding kinahanglan na tumatunan, silang culture nga sa culture kung asa sila napalibot, ang mga Pharisees o scribes, no, ang Greeks, ang Romans, all of them, since napalibutan man during sa time ni Christ, Romans, Greeks, all of them are tolerating divorce. All of them, Greeks, Romans, Pharisees, scribes. The culture tolerates divorce. I mean, dili lang siya once in a while, but all the time. No? Na, kung naalang sila'y makita ng gamay na sipya o gamay na kamalian sa kamiyon, bulag dayon, divorce dayon, surrender na dayon. Nga mura na kag nagpalit o butang, niya o di nakaganahan, iuli na rin mo. Ingana na siya, inganig soon. Ingana ra kasayon sa ilaha sa una. O kung atong tanawon karon, dili sa mahimong sayo tungod kay naman ta sa Pilipinas na ang due process, dugay gid siya. So, but lagi sa ilahang kuwan, sa ilahang time, grabe ra kadali. You do the paperworks. Then when it's done, okay na. Mura lagi kang nagpalit sa palengke ba? Nalaki-palit. Hindi na rin kaganahan. Iulit na rin mo. Ngayon na kadali. Na, it was the spirit of their time. Na grabe ang tolerance sa divorce. O, moto, since tama si Christ, He confronted all of them without any fear. Walay kahadlok, ikonfronta niya tanan nga nagtuo. Most of those people believe sa divorce. No? And ilangan gikundina ni Kristo, gikonfront ni Kristo ang maong puluhaton nga dili lang sa lahang panahon ang pagkundina ni Kristo hangtod sa kahangturan ang iyang pag-condemn sa divorce. Tungod kay kabalo si Jesus na dili malipay ang Ginoo, ana, kabalo si Jesus na God hates divorce. He hates divorce. God hates divorce. So kung ano si Jesus ana, that's why He confronted all of them. Kung mo nito yung ingon sa verse 31, giatubang yun na istorya, no? Niya din siya na, giingon usap kaniya to, ang makigulag sa iyang asawa, kailangan na maghatag kaniya o sinulat na mahibalo sa pakigulag, apan karon sutihan ko kamo, nga kinsa gatong mugulag sa iyang asawa, bisan wala magluib kaniya, makasala, kaysa man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa, kung magminyo kini pag-usap. Bisan ang pangasawa kaniya, mga panapaw usap. So iyahab yung grabe no? Grabe may kanadlok si Jesus sa pagsumayanan. Silang kanan. Without any fear. So, isuon, naitulo ka buta, mawala ni siya ang atuang panapos ng mga linya. 3 things na kinahanglan natong masabtan regarding sa divorce. No? Naitulo. Una, we have to understand the teaching of the Pharisees and scribes with regards to divorce. Ikaduha, we have to understand the teaching of the Old Testament with regards to divorce. Ikatulo, we have to understand the teaching of the New Testament with regards to divorce. Tulo. Naitulo kapag tulunan, naipagtulunan ang Pariseo regarding ana, naipagtulunan ang Old Testament regarding ana, naipagtulunan ang New Testament regarding ana ng topic. So, una ka sa teaching of the Pharisees and scribes regarding sa divorce. Niana din dito, kung atuang natimanan sa pang topic na niana si Jesus nasa kiingon diari nga, it was also said, whoever divorces his wife
let him give her a certificate of divorce. So yan dito, it was said, or it was also said, na ang pasabot na niya wala nag-refer si Jesus sa Old Testament, but nag-refer siya sa rabbinical teaching. Kaya base nung nag-muingon ta ba nga, niya si Jesus din nga, giingon usap kaniadto, kana nga kaniadto, dili lagi na Old Testament. Kana nga kaniadto kay katong oral and scribal traditional law. Muna siya, no? Then nga din nito, whosoever shall put away his wife, let him give her a certificate of divorce. Ang pasabot anang put away igsuon, divorce pasabot anak. So whoever shall put away or divorce his wife, let him give her a certificate of divorce. So, dominant kayo sa panahon nilang Jesus, ang pagtuo nga, pwede hindi mo i-divorce ang usa ka tao for whatever reasons you have. Dominant kaya na pagtuo sila ang panahon nila sa una. Nga, pwede daw niyo mo bulagan ang usa ka tao sa whatever reasons you have. Example, makigulag na ko niya kay batik sa patasan. Example, makigulag na ko niya kay dili sa kabalo muluto. Example na sa bana, no? Nako! Makigulag ko, di mo na hindi ka magluto. Makigulag ko niya kay dili akong asawa, dili magkasinabot sa iyang ugangan, sa iyang mga papa, ang papa lugar. Murag dili na kita mag-workout, ani. Murag dili na kita mag-workout at marriage, ani. Kaya dili ko magkasinabot sa imong ginikanan, o dili ko ka magkasinabot sa imong ginikanan. Pa example, makigbulag ko, aning rason nga, dili ka kabalo sa paluhaton sa balay. Kaya di mo kabalo pamilok. Kabalo plansa. No? Makikulag ko kay tapulan kay ka. Makikulag ko kay tigri kay ka. So una, iya bata butan mo kay ka. Karon nga nagminyo ta. Sa naman ka, mura naman kaglayon. Makikulag na ko. Maldita na kayo ka. Or, maldito na kayo ka. Or, rason, makikulag ko kay, grabe, kayaw-yawan akong asawa yun. Yan ang lugar. Dili mahuman ang iyang storya. Or, makikulag ko kay kagatuok na ko sa iyang pagkasilusan. Or sa iyang pagkasilusan nga asawa, no? Whatever, ang bana pa sa asawa, ang asawa pa sa bana. Or, makikulag ko kay dili kabalo mo atiman ng bata. Or, kani magilo, makikulag ko kay nabugnaw na ang amuang paghiligog maay. Makikulag na ko kay we are not meant together man di ay. Di ba? Usually, ang nakarason kay sa mga artista, yun ako nagkadunggan. Karami ito magbulag sila kay mga ang rason. Kabalo mo sa rason? We are not meant together. Nagpakasal na. Ano ba? So, sa panahon ng Jesus, pwede ka makigulag in whatever reasons you have. During their time, pwede ni mo i-divorce, for example, sa mga bata lugar, pwede ni mo i-divorce yung wife for whatever reasons you have, like just divorce her. Bring it siya. And then when you do it, make sure you do the legal paperwork. I-sure yun the requirements or legal process. Ang legalistic approach kay maurag yun na ang kaya ang pagtulunan nga nasabtan ang mga naging nga if ana si Jesus nga di ba nagingon mo yan na siya nga kaganahan si Mon kanya is in the Muslim country kuno
Hindi na daw kaganahan sa mga asawa lugar kung ikaw ba na. Muingon na daw ka in public loudly. Muingon na ka 3 times, I divorce you. Divorce na tayo mo. Ang bago mo, grabe sa tayo. Grabe sa tayo, no? So, kung ingana ko dito sa Pilipinas, so, maray-maray. Matingala na sa Filipino, divorce ka. Bulag na sila. Wala na yung paperwork. Just ingana na. So, I mean, sa time nilang Jesus, again, dominant kaayo ang view sa mga Pharisees and Scribes nga kung dili ka ganahan sa inyong partner, for whatever reasons you have lagi, then write a bill of divorcement. Then, okay na tayo. Bulag na tayo. That's it. Yan na simple. Muna ang teaching sa mga Pharisees and Scribes. Which is, gikundina ni Jesus. So, taka naman mo. Dili ingana. Kung dapat walay ingana. Jesus condemned the Pharisees and the Scribes with regards to the teaching. So, barin ta karon sa ikadua, the teaching about the Old Testament regarding sa divorce. Ato ta sa Deuteronomy chapter 24. Katong gikuhaan sa Pariseo. Kaya dira man sa kakuha sila mga teaching sa Old Testament. Yet, ang interpretation dili mao. Deuteronomy chapter 24. Dili lang ta, upat lang ka verse. Verses 1 to 4. Tanawa. Pagbulag o pagbinyo pag-usap, nga pagtulunan. Lagi. Kung ang usap ka lalaki, mga asawa o punya, dili na gusto ang lalaki sa babae, kay may hipalgan man ang lalaki nga wala niya hugustuhi bahin sa babae, maghimo siya og sulat sa pakigulag, ug gihatag niya kini sa babae, ug papahawaon niya ang babae sa iyang balay. Kung ang babae maasawa sa laing lalaki, ug ang iyang ikaduhang bana wala na gusto kaniya, sulatan niya ang babae o sulat sa pakigulag, o hingilan niya siya. O kung mamatay ang ikaduhang bana, dili siya mahimong pangasawang pag-usap sa unang bana niya, kay gipahimuslan naman siya lain. Ang pagbuhat sa ingon, ngilad sa atubangan sa Ginoo, o kinahanglan nga dili ninyo gawan ang yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. So, dira sila nagkuha sa teaching nila sa mga Pharisees nga musulat na lagi daw. Mahuman ang paperworks, bulag na dayon. So, kung ako siyang basahon sa King James Version, like it's a King James, no? Ingani ang iyang pagkasulat. When a man had taken a wife, kani King James, no? And married her, and it come to pass that she find no favor in his eyes, because he had found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house. And when she is departed out of his house, she may go and be another man's wife. And if the latter husband hate her, and write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house, or if the latter husband die, which took her to be his wife, her former husband which sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled. For that is abomination before the Lord, and thou shalt not cause the land to sin, which the Lord thy God give thee for an inheritance. So, muna gingon sa King James Version nga makaroon na ito dito nga sa atong nabasa lugar nga anong niingon lagi dito sa verse 24 nga, sa for example sa King James nga kung ang lalaki ko no ang bana dili na ganang siya asawa, then let her write a divorce, a bill of divorcement. Mo tingin no?
Anong isulat ka ni Moses? No? Kung atong tanawon kadali, nga, di ba natanaw na ito sa Hosea, nga dili ka na divorce. Di nga nung isulat mo si Moses nga. According sa translation sa King James, according sa King James Version, kanag-ingon mo sila, tagan mo kanag-ingon nga King James daw, is closest to the original language. Maudo ang pinaka anak mga even mga Bible Book gatuog yun nga King James yun ang tinuod nga translation daw nga sa Bible. So tanaw na to. Ana man sa diri nga, ana man sa King James diri nga. When a man take a wife and marry her, and it come to pass that she find no favor in his eyes, then let him write her a bill of divorcement. So, kung katong nga translation, nahimo siya nga gisugo ni Moses, gikuman nga giingon nga uncleanness. Di ba? Diri sa wakong ikon diri sa indecent exposure. Sa Hebrew ana, utro sa kasal, utro sa minyo, unya iya wala na niya gikuman. For God hates divorce. Yeah. Nganong na may divorce? So sa Matthew 19, tanaw na to again ng Matthew 19, mo niyang dako kay nga pangutahanan nila, no? Niana sila kang Jesus, kung dili, niana si Jesus nga, dili mo sugot ang Ginoo ng divorce. Karon niana ang mga Pariseo siya, sige, kung dili mo sugot ang Ginoo sa divorce, then ngano man, niana ang mga Pariseo siya, kung mao ka na, nganong nagtugot man si Moses nga makabulag ang bana sa iyang asawa, kuman siya musulat o pahibalo sa pakigulag sa iyang asawa. Di ba? Yan si Jesus, dili. God hates divorce. Dili ka ko ng Ginoo. Wala gimbento sa Ginoo ang divorce. Wala nagkuman ng Ginoo nga mag-divorce. Wala gina sa huna-huna sa Ginoo. Yet, anang Pariseo, nganong di, ingon man ni Moses nga musulat. Tungod atong Deuteronomy 24. Yan anak na yun si Jesus. Si Jesus mitubag. Mitugot si Moses. Take note sa word. Mitugot. Wala misugo. Meaning ni alaw. Wala ni kuman. Mitugot si Moses. Mitugot si Moses kaninyo sa pagbulag sa iyong asawa, kay gahi man kamong ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mupulag sa iyang asawa nga wala magluwid kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. Ingon sa verse 9 sa Matthew 19. So, yan nasa nga, no? Wala man gisugot ni Moses, nitugot lang siya, ni alaw lang siya. No? Lahi ang pag-alaw, lahi ang pagkuman. So, wala gikuman ni Moses, kundi gialaw lang niya, no? Which means it was simply a permission to do it based sa sinfulness sa tao. Yet, gialaw ni Moses ang divorce exclusively sa reason na ang grounds kay adultery. And so, take note, gialaw na ni Moses ang divorce sa exclusive na reason sa ground nga adultery. Aside ana nga reason, dili valid na makig-divorce kasi mo ang Paris. Kung ato ka kang Moses, lugar, muna ka nga, Moses, makigbulag ko sa kong asawa, kay yaw-yawan, kapit batasan, bulag sa akin. Moses, dili pwede. Gialaw niya ang pakigbulag kung ang grounds kay, only grounds, maura yun, usa ka ground, kung ang nakumit kay adultery. Gialaw niya. Meaning, wala niya gi-command lagi. Gialaw niya tungod kay, nganong gialaw? Because of the sinfulness of man. Ang Ginoo wala gyud misuporta sa divorce.
wala gyud sa ka-support ana, yet gialaw sa Ginoo kay kung ang pag-alaw ni Moses is pag-alaw sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ang kapamuhat sa kinabuhi ni Moses, so meaning gialaw sa Ginoo ang divorce in this one basic legitimate ground na mao ang adultery. Asay ana, di ka pwede makigulag sa imong pares. Anong mga young people? You need to pray for a partner. Kay by the time na luminyo mo, wa na gid na bulagay. Then, only on the grounds of adultery. Gialaw ha? Wala dito man. Gialaw. Itagaad permission nga. Sige. Tungkol sa adultery. Sige, alam na lang ako kay tungkol sa adultery. Gialaw sa Ginoo, kay kabalo ang Ginoo, nga it will be a part of human society ang divorce because of sin. Tungod sa sala. So naana sa una-una sa Ginoo na gining divorce. Pero dili na ako, di ko mo create anak. Di ko mo design anak. Kaya unsa pa'y gamit sa pag-design ako sa marriage, kung designan mo rin ako na ako sa divorce. Diba? So, ang marriage, gidesign niya para sa kahangtong sa kahangturan. Una, mag-himo na mo rin ako ng Ginoo divorce nga, pwede ka mo exit. Hindi. Yet, iaalaw niya kay kabalo siya nga naisala. Nga maoy hinungdan sa divorce. Kaya sa kanyang ground sa divorce, the only ground, adultery. So, this is Matthew 5. If you get a divorce in the wrong reasons, you will add adultery to the sin of divorce. Kung makigulag mo sa imong pares, ang imong rason, dili adultery. Idungagan na mo ang sala sa divorce. Sala na gani ang divorce, di mo pag yung idungagan. No? In the first place, yun, ingon pa sa verse. Ana si Jesus, ana bigit sa mitugod si Moses kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa, kay gahit man mong ulo. Meaning, sala ang mo. Adultery, based on your sinfulness, I will allow you to be divorced. I permit you to do it because of your sinfulness. Gahit mong ulo, apan dili, pero, dili gid ni mao. Dili kayo kini mao ang sinugdan. Kaya suntian ko kamo, nga bisag kinsa ang mubulag sa iyang asawa, nga wala magluwid ka niya, makapanapaw kung siya magminyog na eh. No? So, asa nga, sige, alaw na ako, tungkol sa iyong pagkamakasasala, kagahin niyo ulo, pero sa sinugdanan, wala gid na dapat. Kaya kung kinsa tong giusa sa Ginoo, walay makapabulag. Maskin ka mo nga hindi usa, wala mo ikatungod nga magbulag. Kaya giusa mo. No? So, yet, again and again, so on, gialaw ang divorce for one basic ground, legitimate ground, which is adultery. No? So, ingana ang magnitude sa marriage. Ingana ang magnitude sa marriage. Unya ang mga Pharisees, mga scribes, mga Greeks ug mga Romans, murag wala ka sa ila, makasal sila ugma. Okay sila magbulag magkaugma. Ang bulag lang tabi, murag wala mo talaga sinago. Hindi naman ko ganangan nimo. Di ba? Walay kamug-akon. Si Jesus, dili mo na ingana. Ang marriage, it is a covenant. It is sacred in the eyes of God.
dili ka pwede nga magminyo ka karon kung yung ugma magpulag mo kasi na mo ganahan sa usap-usap. Dili. Mo na ang kuwan Jesus. He confronted the Pharisees about that belief that they have with regards to the marriage. No? Siliado na sa Ginoo. Dili na sa nga inyo harang bukon-bukon nga murag wala. No? So, murag ka ipikas bitaw anak. Ihap pa. No. Grabe ang magnitude sa marriage. That's why, gingana gyud paghatag o importansya sa Ginoo ang kaminyoon. Okay. Ang marriage designed by God. So katong ibasa nato again, no? Katong ikuan as we sa prayer meeting, katong ang Tamar, di ba? Katong ingon sa atong prayer meeting nato atong Friday. Si Tamar o si Judah. Si Tamar yang papa si Judah. Kaya ang mga anak ni Judah mo iyang bana. No? Kung atuan sa Genesis 38. And since namatay man ang unang bana ni Tamar, gipuli ang ikaduha. Kaya nga naman sila nga kung namatay ang una, kung walay anak, dapat ang ikaduha, ang isuon, mo'y maghatag ng anak, seed, sa iyang kuya. So, nahibalangit, namatay ang ikaduha, kaya tulungan kabuk anak ni Judah, namatay ang una, namatay ang ikaduha, so si Judah, nabalaka sa siyang mga anak sa kamanguran, nga mo na kuwi, niya na sa ni Tamar, sa iyang asawa siya na, kasi nga, balik lang sa sinyo ha, muli lang sa sinyo ha, kay bata pa man kayo mong anak, ako raning ihatag sa inyo ha, para magminyo mo, sa panahon nga, naana siya sa saktong pamuot. Una, dugay na kayo paabot ni Tamar, huwag mo mangyapong ihatag. Kasi si Judah na-atlog sa nagpasin, mamatay na po niya ang anak. Kaya namatay ang eldest, namatay ang ikaduha. Ang nabili na lang, kamanguran. So namakat siya, si Judah, nga, wala pa lang, iwanan niya giyan to si Tamar. So karon pagkahibalo ni Tamar nga naayatuan si Judah nga lugar, nagkuhan siya, nagbaylo siya o nag-exchange clothes siya, no? Karang, sanina sa byuda, iyahang di kuhan, sanina siya o prostitute. Dito at tumangan sa village na atuan ni Judah. So si Judah, nakigilawas sa usa ka prostitute, wasa kabalo nga si Tamar. Okay, tapon mo na now. And, mo nito nga, pagkahibalo ni Judah nga naburos si Tamar, niya na yun siya nga, sunugan ninyo na. Di ba? Yung naman ito, yan siya nga, kungan mulabay ang mga tulo ka bulan, gikan sa pagpagigilawas si Judah ng Tamar, gibalitaan si Judah nga ang iyang umagad na si Tamar, nagbaligya sa iyang dungog, ug maplos na. Busa ang ingon si Judah, kuhaan ninyo siya, sa gawas, ug sunuga. Di ba? Mutong ingon sa inyo nga, ang usa ka tawo nga dili minyo, unya nakakumit siya og sexual intercourse, tawa ka na fornication. Ang kanang fornication, it is punishable by whipping only. Latigura. Kaya di ko sabihin nyo, moro na punishment siya. Pero, kung ang usa ka tao ninyo, nakakumit siya of sexual intercourse with the other person na dili niya wife, it is punishable, ang tawag na adultery. Kung minyo ka, nakilawas ka sa dili mo asawa, adultery tawag na, and it is punishable by death. No? Dili siya nga natigulang-tigulang, pakyun-yun, mo talingon si Judah. Minyo nga si Tamar. Akong anak, kung minyo na, nga nung magplus mo na,
Anong buros na na? Nakihilawas, yun na. So, dalanin nyo dito sa kawas, patyan na ninyo. It is punishable by death. Adultery. So, no, kung i-connect na ito sa Matthew 1, kang Joseph, pinundong mo kang Joseph kung Mary lagi, nga, kuhan mo si Joseph at si Mary, kanang arranged marriage. Kuhan na sila ba? Nga sila yun. Wala na ni, kuhan? Wala na ni flames, no? Sa mga people nga, bagay. Wala na ni sa nga, sana, magkananak ko ka sa flowers nga, she loves me not, she loves me. Dili nga na, arranged marriage. Nato yung anak si Joseph, kana, Mary, sige, kamo, paris mo. Arranged marriage. Kunya karon, sa arranged marriage nila, lahat mo yun ang arranged marriage, no? Kaya namin uban nga, dito na mo sa kasal makita si mga kasawa. Ano dito sa mga, luka ko na namin. Sa kasal lang makita ba nga, mag-ampol si Lord. Unsa Ginoo nga. Kung ano masawa, dito lang makita ba. So dito, wala pa sila nag-uba ni Joseph. Nahibala na ni Joseph na si Mary purus. Mabdus. So si Joseph, kabalo man siya sa palaog sa mga Hudyo, na kung nagmabdos, punishable by death. Yamin nyo, kung namin sila, arranged marriage, nagit sila. So, siya nga patay. Mapatay mga Mary ani. So, yan na rin siya, kung tanawin ako sa Matthew 1, 18 to 19, pagkaibalo ni Joseph na puros, yan na rin siya, nga, mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo, ang iyang inahan nga si Maria, niya itong panahuna, gitakda nga maghinyo kang Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose ngayang pamanhunon, tao nga matarong, ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao, busa nagplano siya sa pagpakigbulag, that's divorce. Pagpakigbulag kaniya sa hilom. So, sa ilang arranged marriage, si Joseph, wala sa kabalo nga Holy Spirit ang hinungdan sa pagmabdos ni Maria, yet si Maria kabalo. Kaysa dyan, sa book of John, sa sinugdanan sa dyan, giignan na sa si Maria nga magsabak ka, o bata, o gagana nga bata, may muluwas sa mga makasasala. So, gipadanggo sa Ginoo si Joseph nga ay dili. Ang kana nga bata siyang tiyak, dili na tungod kay nakiglawas sa salain, but it is through the Holy Spirit. So niya si Joseph, being a just and a righteous man, ang typical gid na buhaton is to divorce the wife. Ang iya lang gusto, quietly nga divorce. Hilom lang na pagbulag. Para di maulawan si Maria. No? To divorce is adulterous wife in a legalistic way. Mo ang dapat yun lagi nga pamaagi. So kung sa Old Testament, pat yun ang ingana, tarang nakakumit of adultery, which is sa hunahuna ni Joseph, nakakumit na si Mary of adultery. So kung sa Old Testament ginapatay, sa New Testament, dili. Kabalo mo manong dili kapat yun? Igsoon sa New Testament. Kinsay garul sa New Testament era? Kinsay empire ang garul? Roman Empire. Ang Roman Empire, wala sila nagtugot sa mga Hudyo the right to execute. Wala sila naghatagan na sila. Meaning, wala kitagaan sa Roman government ang mga Jew ng patay. Ang Romans sagit ang lahi katungod ng patay kinsa ilang patyon. So kung Jew ka, naibagali mo nga nag-commit of adultery, dapat mong tapat yun. Pero dili man ka, naaman ka sa gobyerno sa Romans, ang Romans ray na ay katungod ng patay. So sa katao. Nga nang mahinumduman ninyo, nga nang mahinumduman nato mga igsuon, nga si Jesus, wala sa gipatay sa iyahang mga kauban nga Hudyo, gidala pa siya sa Roman government, right? Remember na ninyo? Nga,
giadto pa sa ka Poncio Pilato, the Roman governor, para patyon. Kay wala lagi katungod ang mga Jew mapatay. Kay wala sila gitagaan ang katungod sa Roman government. So, ang gitagaan ra sa ila, ang ihatag ra sa Roman government sila is the right to religion. Nga pwede sila mag-manifest sa ilahang religious belief. More na ihatag ka freedom sa ilaha sa Roman government. So, again, since dili man pwede patyon ang babae, like example lang nga na nag-commit sa adultery, ang gibuhat na ngayon is magbulag na lang. Divorce. No? Kung dili pwede patyon, magbulag na lang. No? Divorce, bulag na lang ta. Kung dili mo na pwede patyon, tungkol kayo nakakumit ka something. But, mga ito, dili, wala, abi sa unahan ni Joseph nga nakakumit ang adultery si Mary. Pero dili. Dili adultery. So, as a way of conclusion for this, atuan ang natanaw ang teaching about sa teaching sa mga Pharisees and scribes regards to divorce. Atuan ang natanawan ang teaching sa Old Testament with regards to divorce. Next Sunday, Lord willing, mahuman ang atuang teaching about sa divorce. Tanaw nato ang teaching sa New Testament regarding sa divorce. Okay? So, again, God hates divorce, yet in certain cases, special cases, God allows it to happen in the ground of adultery only. Pero dili gid sa necessary ginutan nga buhaton. Kay ang divorce wala ginagi-prescribe sa Ginoo as solusyon. Solusyon para wala naghimo nga solusyon sa Ginoo nga ma-okay ang usa ka tawo. Okay, the greater way to approach the things in marriage, most especially oblisod na ang kaminyoon, it is through unconditional love, abounding grace, mercy, and forgiveness, repentance from both sides. Na ang both sides, ang greater approach yun na gusto sa Ginoo. Ang both spouse mubalik sa Ginoo mga lagang siya. Repentance. Mo ba ang approach? Yun dapat punta. Tungod kaya ang standard sa Ginoo, ingana. Gugma ni Kristo sa simbahan, gugma sa Ginoo sa katawhan, gugma ni Hosea sa kanggumen. Mo na ang standard. So, actually, no, sa ako, katubit ang pagpanarbaho ako sa, nagtrabaho ko sa private company before, sa Rebisco. Ang amang engineering manager, Christian siya, he's a Christian, basta ganito yung church niya. Basta kaya he's a Christian, kabalo mo grabe ang iyang testimony yun. Grabe ang testimony niya kay engineer siya, no? He is a mechanical engineer. Nagtrabaho siya sa Nestle. Dahil kuhan kayo siya, dako kayo sa position sa Nestle. Dahil, basta na ay mga OB or official business, paingon sa Manila, siya ang ginadala. So katong tayo nga grabe sa kadakong posisyon sa Nestle, dili pa sa Christian ato. So, naana siya asawa. So, ang mga clerk sa Nestle, mga guwapa, nga na. So, kung naa siya OB, or official business, kasabutol niya atong mga clerk, kaya iban sila sa kanila. So, grabe ang testimony niya pag-commit yun sa adultery. Nakakumit sa adultery, and then, kabalo mo siya, nahita mo siya, grabe no, bisyo, inom, grabe yun, tanang bisyo yun. Siya, napagay siya pabiro, mag-iingon sa mga sa inganingon na ng Ningopulo, kanang mag-inom lugar ka. Para may bala ni mo mahubog ka na, dapat na tao nga inyong tanawon sa bar nga pati.
Umugwapa na to sa hubog na mga. Mo yung gigon sa mo. Ingana mi sa una, nasa ingana mi. Kung naibati sa bar, tanaw na mo ko siya. Umugwapa na gayto siya. Hubog na may anak. Dapat mulakaw na may anak. Ulit na may anak. Ingana yung ano, pabiro mga kwan. And, moto, grabe ka waste ang iyang life. Inom diri, inom dito. Then, kabalo mo sa resulta. Nawalan sa trabaho. Nawala ang iyang dako kay nga sweldo sa Nestle. Dayon, kabalo mo, 8 years siya nga way trabaho. Ang iyang asawa walay trabaho sa kay full-time housewife. Ang ibuhat bitaw niya na ang katong breaking down point nila. Nihilak na gid ang asawa sa iya. Yan ang iyang asawa sa iya. B. Pasaylo na ta ka mubalik sa pangalagad sa Ginoo. Yan ang asawa. So kato grabeng hilak nilang duha. Ikapoy na sa pinabuhi, anak. So nibalik silang duha sa pagpangalagad sa Ginoo. Dahil kabalo mo, walay trabaho siya for 8 years. Ang gibuhat na bitaw niya, nila sa asawa, nananong ra sila mga utan-utan, mga lagutmon sila ang garden-garden, mautoy nag-serve as their shelter, as their food for 8 years. Wala sila trabaho. 8 years. Then, nag-apply na yun siya pagka-manager sa Ribisco sa edad na 50 kapin. Kanang retiree na ba? Nag-apply siya. Hindi siya makatulong, nag-idawat siya. Kaya lang idara daw, daghan pa daw kay mga competitive ng mga applicant na mas bata pa siya o mas maayo pa siya. So, mo niya ito sila mo ni Karol. Ang iyang anak siya anak na pastor. Yang anak pastor silang church. Siya kay elder silang church. Dayon, wala mo siya sa sakyanan. Gitagaan siya sa sakyanan sa church na iyang service. Kanang pa sa mo. Ingana. Kanang sakyanan. Dayon, matingala gid niya na dili gid na siya kapasakay o babae. Dili gid siya. Kaya nagsaad na gid siya sa Ginoo sa asawa. Mao na to. No, kailangan na mong history. So, nadilit ako. So, mga ito, kabula mo grabe kasada ako ang pandito sa Ribisco at mga time kay umansa mong pagpanarbaho na alam yung discipleship silang balay, iba na may asawa, ganun to, napakaon sa mga. So, grabe, ako ba? Karang, ibalik yun silang luwa ang pagpangalakan sa Ginoo. With all the pains, kasakit ka, no? During those times, nga grabe kagubot ang ilang marriage. But, they choose to stay. So, you can pray nga, ingana ang resulta, unta, na, let us pray for a greater approach of love, grace, mercy, and forgiveness and repentance. No? So, question to meditate. Now, how do you see divorce? Karon nga nagstorya ta ani kung saan may inyong paglantaw sa divorce. Great thing. It's a great thing to discuss regarding those matters. And padayon ang mga pugit na kana ang Ginoo gyud magapamuhat sa mga kinabuhi. So, sige, allow me to close this in prayer. Labing kamahanan, labing halaglan ng Diyos, Ginoo. What a great time, Lord, to be in this journey of learning and understanding more about this great reality of divorce, great reality of life, dear Lord, na naagi divorce ang kinabuhi. Salamat, Lord, sa pagtudlo sa mua, sa pagpaklaro sa mga Ginoo, sa maong realidad sa kinabuhi.
we are praying with Lord na among yung Ginoong imong i-bless ang each marriages nga nadiri. Padayon kang maglingkon sa mga marriage nga nasa church nga the same sa approach ni Uzziah, the same sa approach sa Ginoo, the same sa approach ni Christ sa church, where they have been betrayed for so many times. We pray, Lord, for a greater way, greater approach of love, of repentance, of mercy, of grace, Ginoo, nga amuang matuman, amuang maobey ang nga ulong nimo sa Biblia. Buhat lamang namong kini Ginoo, pinaagi ra gid sa pagtuo ni atong Jesus, pinaagi ra gid sa grasya kaluoy gikan kanimo. Salamat o Dios, tanan nung himaya ang ibalik diha kanimo, ginampo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus Ginoo. Kaya akong ihangyo ang matalusa sa pagbalik itong mundo para sa responsong mato diha sa atong maayong Diyos. So, lagi, walay laing gugma na ato ang Panginoon. Hindi ka tuloy yung gugma ang ikan Diyos sa Ginoo. Kaya kabalugit ta na ang gugma sa Ginoo wala ang paglumad. So, wala na tayong panahon para sa ugan. Kinahanglan nga ato ang buhaton kung sa man ang giingon sa Dios. Kay lagi ang atong Dios, di lang basta-basta nga Dios. Siya ang Dios nga balaan. So, siya po ang Dios nga kung unsag yun ang angayan sa mga Diyos. Ikaw ang muna sa Oh
labing kamahanan, ug labing halangdon ng Dios Ginoo. Salamat sa karon nga panimbaon nga among naangkon. Salamat sa kahigayunan nga kami makakanta, makaampo, maka-fellowship sa mga igsoon, o makapaminaw sa imong pulong nagahatag kinabuhi. Ginoo, padayon ka nga magatiman sa mua, padayon ka nga mamuma sa mua, padayon ka nga magubad sa mga Ginoo, padayon ka nga magapamuhat sa mga kinabuhing Dios. Magpamuhat sa pagtubo, magpamuhat sa pagdasig, magpamuhat sa paglipon sa imong simbahan, sa mga kaigsuonan. That for this week, O God, sa maabot ng mga adlaw, o ang Diyos ang padayon na maghatag sa proteksyon, panalangin, pabor, nagkinahanglan sa matag-usa. Hindi mo ang Ginoo nga padayon kang magbadlong ka namo, padayon kang muhiya ka namo, padayon ka nga magdisiplina ka namo, na kami mabuhat namo Ginoo ang imuang mga sugo, ang kinabuhi namo ang imong pulong, o amuang padayon nga pagatuuhan ng imuang mga saay. O Diyos, talagang himaya ang ibalik diha kami lamang, kini mong ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Kung luwas, kundi ang tanan mag-ingon. Yes, as a victory song atong tapuson kini, nga naagid ang kalipay sa Dios atong kahon pag-usab, Dios ka.